So ngayon, eto nga nangyari mga kababayan, may bagong tirada ngayon si Basti Duterte po, mga kababayan, kay PBBM. Ngunit mga kababayan, ang napansin po no ng netizen at ng taong bayan ay bakit ang laki ng pinayat ni Baste? Bakit parang nag-aadik? Bakit parang nag-aadik? Hindi ba kaya nagparehab ito? So ngayon mga kababayan, ito po yung ating unang pag-uusapan. Yung tirada ni Basti Duterte, mga kababayan, kay PBBM. So ito po ha, mga kababayan. Pakinggan po natin no, yung tirada ni Basti Duterte kay PBBM. So ito po, ito. Buksan natin na mga kababayan. Kasi actually mga kababayan, ito. Pakinggan natin. Ang adik ingon pa sa iyang igsuon. Pangag sirayong puwet, tuberculitis. Kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ganyan po, gusto ba magpatagal ng termino niya? Drugs, and criminality, and corruption. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yung tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Ayan na, narinig nyo mga kababayan. Ano daw achievement ni PBBM? Binalik ang krimen, binalik ang droga, binalik ang korupsyon. Ito na. Baste, ayaw ko magsalita ng masakit. Baka naman masaktan kayo, mga balat sibuyas pa naman kayo. Ito ngayon. Sabi ni Baste, achievement daw ni PBBM, binalik ang droga, binalik ang krimen, at korupsyon. Unang-una Baste, bilang isang vlogger supporter ni Marcos Jr., tanong ko po, ano po ba ang achievement mo? Yun lang naman eh. Kung si PBBM, sabi mo, binalik ang droga, binalik ang krimen, binalik ang korupsyon. Yan ang achievement. Ngayon tanong ko Baste, ikaw, anong achievement mo? Paki-comment mga kababayan. Si Basti Duterte ba mula nung naging vice mayor hanggang ngayon naging mayor, ano po bang achievement niya? May tanong ko lang. Tanong ko lang mga kababayan, ano po bang achievement niya? Magbigay po kayo ng isa. Kasi yung kapatid niyang si Sara, yun ang lagi nilang sinasabi. Pag si Sara naging presidente, mawala ang droga, mawala ang korupsyon, malinis ang ating bansa. Pero ang tanong, anong achievement, anong nagawa? Di ba? Sa madaling salita, wala. Ngayon, doon tayo sa salitang achievement ni PBBM. Wow. Sige, ganito yan. Kung achievement ni PBBM ang pagbalik sa droga, krimen at korupsyon. Tanong ko lang Baste, ang droga ba sa panahon ng tatay mo nawala ba? Ang droga ba sa panahon ng tatay mo naubos ba? Paki-comment mga kababayan. Ang droga ba sa panahon ni Digong naubos ba? Kasi mga kababayan, ako po mismo nagsabi, 150% hindi po naubos at hindi po nasugpo. Bakit?
Ito po ang katunayan, mga kababayan. Ito ipapanood ko sa inyo. Ito, mga kababayan. Ito Ito Kung makukulong din ho kayo, laruin ko lang. Meron pong live na panayam si Jessica Soho sa mga sandaling ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Puntahan po natin si Jessica at si Presidente Duterte sa Rizal Hall. Live po ito. Yan sa may Malacanang. Jessica. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension noong September kung hindi ho ako nagkakamali. May mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga? O, kami sa media, mga tao. Yung Paunin mo ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak mo lang kasi mabigat. Kita mo. Meron pong live na Ngayon, tanong ko, nasugpo ba niya? Naubos ba niya? Ang sabi ni Digong, sino nagtanong? Sabi ni Jessica Soho, kami, media, Pilipino. Ito, droga, listahan ng droga. Ito yung drug industry sa Pilipinas. Meron dyan governor, vice governor, congressman, mayor, general, retired general, may barangay captain. Ito listahan sa droga. Kita mo, iuwi mo, bigat, di ko kaya yan. Diba? Even you give me 20 years, hindi ko kaya. You can maghanap kayo ng another Marcos someday, somewhere, somehow. Yan ang sabi ni Digong. Pero bakit ang sabi ni Basti ngayon, panlilin lang na naman? Alam niyo mga kababayan, hindi po ako maging vlogger kung wala tayong pambato. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Kent lang to masakit na kung magribat. Yung mga tirada ni Basti, ang bilis ribatan yan. Kung binalik ni PBBM ang droga, bakit sa panahon ba ng tatay niya, naubos ba ang droga? Nasugpo ba ang droga? Hindi po. Kasi mismo ang tatay niya nagsabi, ito ang drug industry sa Pilipinas. Mabigat, di ko kaya. Kita mo, ang bigat. Sinabi niya kay Jessica Soho, hindi niya kaya. Kahit bigyan siya ng 20 years, hindi niya kaya. So paano nasabi ni Basti na ibinalik ni PBBM ang droga? Sa panahon nga ng tatay niya, tumanggap nga sila 50 million every 6 months. Bakit hindi nila kinasuhan si Trillanes, Aber? Bakit hindi nila kinasuhan si Trillanes? Sasabi ni Trillanes doon sa Quadcom at sa impeachment trial ni Sara nung kamakailan lang na tumanggap si Pulong, si Baste, si Digong, si Sara, si Hanilet at si Kitty joint account ng 50 to 60 million every 6 months from dividendo sa isang drug lord na si Sammy Uy. Bakit ni isa sa kanila hindi nila kinasuhan si Trillanes? Hindi nga? So yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Paano nasabi ni Baste na ibinalik daw ni PBBM ang droga? Ni minsan hindi naman sugpo ni Digong. Ni minsan hindi naman ni Digong na tapos ang droga. Bakit napatigil ba ang droga? Hindi po, kasinungalingan yan. Kaya kayo mga putang inang DDS, pag manood kayo sa akin, masaktan kayo. Paki-comment, sinong DDS na nood sa akin ngayon? Paki-comment kung nasugpo ba ni Digong ang droga, at naubos ba niya ang droga? Tanga, hindi po naubos ni Digong ang droga at nasugpo. Pilipino po ang naubos dahil sa reward system. Tao po ang naubos sa kakapatay. Yun po ang totoo. Unang sabi ni Baste, binalik ni BBM ang droga. Bakit? Naubos ba ng tatay niya? Hindi. Pangalawa, anong sabi niya? Binalik ang krimen. Bakit? Sa panahon ng tatay niya, libo-libo ang namatay. 3 to 6 months, almost 5,000 ang patay. Yun, hindi ba krimen ang tawag doon? Krimen po yun. Ang taas ng kriminalidad nung panahon ni Digong. Bakit? Bakit? Yun bang mga pinatay na adik, dinaan ba sa due process? Bakit ko nasabing ang taas ng kriminalidad nung panahon ni Digong? Yun bang mga adik di umano na sinabi niyang poser, user, tulak, dealer, dinaan ba niya sa due process? Pag sinabi natin due process, meron ba sa saligang batas? Sino po mga abogado nanood sa akin ngayon?
Magbigay po kayo ng isang artikulo sa batas sa Philippine Constitution dito sa ating bansa or sa Pilipinas na nakasaad, pag nakita kang nagdroga, barilin, patayin. Pag nakita kang gumamit ng droga, barilin, patayin. Pag nakita kang nagbenta ng droga, barilin, patayin. Meron ba sa Philippine Constitution or anong artikulo po yan sa batas ng Pilipinas na may nakasaad na pag nakitang nagtinda, gumamit at papatayin? Diba? Hindi ba kriminalidad yon? Bakit sinabi ni Basti, binalik ang droga, hindi naman naubos ng tatay niya? Bakit sinabi ni Basti na binalik ang krimen? Panahon ng tatay niya, puro patayan. Bakit nakalimutan ninyo? Kung hindi totoo yan, bakit nakulong ang tatay niya? Bakit hinabol si Bato? Sige, paki-explain mga DDS. Sige nga, paki-explain kung matalino kayo, kami ang bobo. Kung hindi mataas ang kriminalidad sa panahon ni Duterte noong siya ang presidente, bakit nakulong si Digong ngayon? Anong kaso ni Digong? Crimes against humanity. Ibig sabihin, daan-daan, libo-libo ang pinatay niya. Daan-libo. Iba ang 100, iba ang 1,000. Libo-libo ang patay. Kaya nga, crimes against humanity. Kasi ang dami niyang pinatay. So, pag sinabi nating may patay dito, tumba doon, naalala ninyo noon, noong panahong si Digong ang presidente, pag naghubad kang, pagkamalan kang adik, patay ka? Naalala niyo noon, tukhang dito, tukhang doon, salvage dito, salvage noon, na meron pa nga akong naalala, binalot sa karton, nakalagay, wag tularan, adik ako, tinapon sa kanal. Diba? Hindi ba krimen yun? Diba? Bakit, alam mo sa totoo lang, Basti, wag mo nang linlangin ang taong bayan. Kasi yung sinabi mong droga, hindi natapos ng tatay mo at hindi niya na patigil at hindi niya nasugpo yan. Mismo sa interview ni Jessica Soho, ang sabi niya, uwi mo, ito kaya ang bigat, ito yung drug industry sa Pilipinas. Merong mayor, may congressman, may governor, retired general, may barangay captain. Uwi mo, hindi ko kaya, ang bigat kita. Sabi niya, Tapos kriminalidad. Ano bang tawag dun sa patayan? Ano bang tawag dun sa tukhang? Hindi ba krimen yun? Kaya nga, binigyan niya ng 1,000 pesos pondo ang human rights para walang mag-imbestiga naalala niyo magkano binigay ni Digong sa human rights? Sa CHR? Magkano ang binigay niya kay Laila de Lima? Kasi isa si Laila de Lima doon sa human rights chairperson. 'Di ba? Magkano binigay nila? 1,000 lang. Kaya walang nag-iimbestiga kasi walang pondo. Hindi niya binigyan ng pondo ang human rights noon. Nalala niyo mga kababayan, binigyan ba niyang pondo? Wala. Kaya sa panahon ni Digong, yung droga hindi naubos. Nabudol lang ang taong bayan. Ang sabi, wag mong subukan, masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Pero tumatanggap ng 50 to 60 million ase every 6 months, di ba? Kita nyo, budol, no? Ang daming budol. Mga kababayan, ang daming nabudol. Una, ang droga daw binalik. Bakit? Presidente tatay mo, di ba naubos ang droga? Kapal na mukha mo. Anong sabi niya? Binalik niya ang droga. Ito mga kababayan, no? Ang panahon ba ng tatay niya? Ito. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon. Bangag. Sirayong puwet, tuberculitis. Kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga. Binaglik ang droga, wala namang drogang naubos, Basti. Gapasagad ramang ka, kung naubos ang droga, edi sana walang droga dyan sa inyo. Nakaraan nga, 10 million na naman Gapasagad ramang kagyama-yama. Kinsa may ilaron in tao ninyo nga ang Mindanao, di naman na maniwala ninyo. Mindanao ug Visayas, di na gina maniwala ninyo. Kaya, pagtaka kayo, kay daghang kayong tao diya sa Ridge Coalition na yan, kay naamagoy 500 per head dyan, tas libre ang kaon. Sino bang hindi a-attend sa rally-rally na yan, ano nyo yan, libre ang kain. Kahit naman ako, di ba? Kahit naman ako mga kababayan. Kung ganun, may pagpupulong dyan na gaganapin, tas libre kain, pupunta ako. Pupunta ako dyan. Diyos mio, marimal libre kain, sino ba namang hindi pupunta niyan?
Di ba? O, kaya maraming nakaupo dyan kasi libre kain. Eh, siyempre, hindi mawawala yung pamasahe ng mga umaatin dyan. Kaya nga may attendance kasi pag uwi may 500 per head pamasahe. Di ba? Tigil-tigilan nyo nga ako. Ginawa nyo na yan noon. Ginawa nyo ulit ngayon. Kasali pa nga ako noon. Diba? Pag uwi nyo yan, may pamasahe yan. Tigil-tigilan nyo nga ako, may pundo yan. Sige nga, mag-try mo mag-organize diha. Walang pundo yan. Paano nyo nabuo yung isang pagpupulong na yan? Paano nyo pakainin yung mga bumisita niyan? Libre kain, may pamasahe pa. Tigil-tigilan nyo nga ako. Ay, naka-attend din ako ng ganyan noon. Nung DDS pa ako. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kaya magtaka kayo. Daming tao. Siyempre, libre kain. Cater pa yan. Diba? O may 500 pa pag uwi. Tigil-tigilan nyo nga ako. Tapos sabi niya, binalik ang droga. Hindi naman naubos ang tatay mo ang droga. Nasugpo ba niya? Napatigil ba niya? Hindi. Sinuko nga niya kay Jessica So. Ito, droga. Uwi mo. Ito, kapal. Kapal. Yeah, ginanon niya. Tapos ang sabi niya, kriminalidad. Binilit yung kriminalidad. Binalik ang kriminalidad. Bakit sa panahon ng tatay mo dami naman patay Hindi ba krimen yun? Hindi ba krimen yun? Yan tayo Yan tayo Mga kababayan, binalik daw ang kriminalidad. Putang ina, sa panahon ng tatay mo, 3 to 6, 6 na buwan lang, 5,000 na patay. Si PBBM pag upo, may nakita ka umabot 1,000 ang patay. Hindi nga umabot 100. Diba? Continue. Binilit yung korupsyon. Eto na. Tapos na tayo dyan sa droga na hindi nasugpo ng tatay niya, tapos sabi binalik ni BBM. Tapos yung panahon ng tatay niya ang daming patay. Tapos sinabi binalik daw ni PBBM ang kriminalidad. Bakit? Nung panahon ni PBBM pag upo niya 2022, nakita mo ba may napatay na libo-libo? Wala. Tapos sabi niya ngayon binalik ang korupsyon. Paano mo nasabi, Basti, na binalik ang korupsyon? Magbigay nga kayo ng isang korap na ipakulong ng tatay mo. Sige nga, putang ina, magdebate tayo dito mga DDS. Binalik daw ni PBBM ang korupsyon. Magbigay ka nga, Basti, ng isang korap na ipakulong ng tatay mo. Sige nga. Sige nga, mga DDS. Alam nyo, si Ken Garcia lang to, masakit magribat. Hindi nyo kayang sagutin yan. Natapos ba ni Digong ang iyang pangako na 3 to 6 months, ubos ang droga? Hindi. Wala bang krimen nung panahon ni Digong? Paano ba niya pinatay yung mga adik? Sinakal? Sinuutan ng silupin hanggang sa hindi huminga? O kahit nga sakalin mo yan, krimen pa rin yan Saan ka nakakita 3 to 6 months, 5,000 ang patay? Hindi ba krimen yun? Tapos sabihin ni Basti, binalik daw ni PBBM ang kriminalidad. Saan ka nakakita pag upo ni PBBM, libo-libo ba ang patay? Wala. Ngayon, binalik daw ang korupsyon. Di sige nga, magbigay kayo ng isa sa panahon ni Digong kung nasugpo ba niya ang korupsyon. Sinong korap na ipakulong? Magkano ang budget sa ombudsman? 18 billion. Itanong nyo kay Greco Bilgica, may naipakulong ba silang korap? Mga DDS, itanong nyo kay Greco Bilgica kung sinong korap ang napakulong nila. Diba? Anti-corruption SAR si Greco? Paano nasabi ni... Alam mo sa totoo lang, Basti, hindi kami tanga. Hindi kami bulag. Hindi kami nakapikit, Basti. Paano mo nasabing na ibalik ni PBBM ang droga, kriminalidad at korupsyon? Sa panahon ng tatay mo lahat nanyan. At paano mo nasabing na ibalik ang korupsyon? Panahon ng tatay mo na loob ng 6 na taon, wala namang korap na pakulong, pero may korap na palaya. Maniwala ako. Ang tatay mo, lahat ng sinabi mo, Basti, sa tatay mo yan. Hindi kay PBBM. Biruin mo, binalik daw ang korupsyon. Halos naman kadalasan sa mga korap na kulong ngayon sa panahon ng tatay mo. Pinalaya nga niya si Jinggoy, si Bong Revilla, sino pa yung mga korap na napakulong ni Pinoy? Si Gloria nga pinalaya, si Rubin nga pinalaya, di ba? Si Erap nga pinalaya, di ba? Tapos sasabihin mo, binalik ang korupsyon. Magbigay ka nga isa Mayor Baste na ipakulong ng tatay mo na korap. Mga kababayan, kayo, hahamunin ko kayo nanood sa akin ngayon. Kung binalik ni PBBM ang korupsyon, sino pong korap ang napakulong ng tatay ni Digong? At tatay ni Baste na si Digong? Paki-comment nga.
Mga kababayan, paki-comment po, sino pong kurap na ipakulong ni Digong nung panahon niya? Dito tayo alam niyo, sa totoo lang, kung pustahan ito, ang laki ng panalo ko. Kung sa pustahan lang, ang laki ng panalo ko. Binalik ang korupsyon. Sino pong kurap ang pinapapatay at sino pong kurap ang pinapakulong niya? May binalita ba sa TV? Isang kurap opisyal, binaril, patay. May ganon? Wala. Isang kurap opisyal, pinakulong. Meron bang ganon sa panahon ni Digong? Wala. Paano nasabi ni Basti na binalik ang korupsyon? Baka tatay mo, yung kurap pinalaya. Si Gloria, may kasong plunder sa ZTE deal. Naka-bracket-bracket ang leeg. Nung na-presidente ang tatay mo, binigyan ng pardon si Gloria, tinanggal ang bracket, tumayo, ang bilis ng lakad. Dating naka-wheelchair, may bracket. Nung nabigyan ng pardon, tinanggal ang bracket, straight na ang lakad, tayo na sa wheelchair. Si Erap na nakakulong dahil sa impeachment, dahil sa waiting, pinalaya, binigyan ng pardon, ayun, nakatakbong mayor, natalo ni Isko. Si Jinggoy, si Bong Revilla, pinangako ni Digong yan sa Cavite. Tinanong siya nung taga Cavite, Mr. President, mahal na mahal po namin si Senator Bong Revilla. Ano pong maitulong mo kay Senator Bong Revilla na ikinulong siya ngayon? I will assure you, mga taga Cavite, palayain ko yan. Sabi ni Digong yan, may video tayo na. Gusto niyo makita? Kung paano ni Digong ipinangako sa mga taga Cavite para iboto siya at palayain daw niya si Bong Revilla. Ito Digong nangako palayain. Ito si Bong Revilla. Ito mga kababayan, ito yun Namimiss na po namin ang aming mahal na Senator Bong Revilla. Pareho tayo, kaibigan ko. Opo. Kung sakali po, Mayor, na kayo po ang manalo sa darating na halalan bilang Presidente po ng Pilipinas, magiging patas po ba kayo sa gagawing paglilitis po sa aming mahal na Senador na kung saan po nakakulong po siya doon sa kasalanan hindi naman po niya ginawa? Yan lamang po ang aking katanungan po at maraming salamat po. Ako, you can be very sure. Lalabas yan. Lalabas yan sa prison. I cannot guarantee na yung kaso may erase ay nasa korte. Pero I will see to it that they are also afforded the right to bail. Namimiss na po na. Ba? Kita nyo? So, ang patunay, Baste, walang kurap na pakulong ang tatay mo. Pero may kurap na naipalaya niya. Lahat tayo dito, mga kababayan, may ebidensya tayo. Kaya nga galit na galit yung mga DDS sa akin kasi yung mga banat nila, ang bilis-bilis ribatan. Putang ina, tanga lang ang maniwala kay Basti. Binalik ang droga, binalik ang kriminalidad, binalik ang korupsyon. Panahon ba ng tatay mo na ubos ang droga? Hindi. Panahon ba ng tatay mo walang kriminalidad? Marami, libo-libo ang patay. Yung addict na walang due process, na yung kaliwa ang kamay, tapos ang baril nasa kanan, tapos yung ang numero ng baril ay pareho sa baril na nakita dun sa patay sa Mandaluyong, sa Caloocan at sa Cavite, sa Parañaque. Ang baril ay iisa lang at ang sabi nga ni Justice Secretary ba yun? Or Chief Justice Sereno, Maria Lourdes Sereno, na manufactured evidence. Tapos sasabihin nyo, walang kriminalidad yung panahon ni Digong. Putang ina, sa panahon ni Digong, libo-libo ang patay. Sa panahon ni PBBM, di nga abot ng daan. Maliban na lang sa mga nag-snatch, maliban na lang sa ng rape, di ba? Pero walang ganung patayan, tukhang dito, tukhang doon, patay dito, patay doon, walang ganun. Di ba? Tapos, nung panahon ng tatay mo ni isang kurap, walang naipakulong. Tanong nyo kay Greco Bilgica. Si Greco Bilgica naman ang anti-corruption czar, di ba? Laki-laki ng pundo nila. Kaya,
Isa yan sa rason mga kababayan na malaking tulong kaming mga vloggers. Bakit? Kasi yung mga maling information na binibitawan ng mga kalaban ni PBBM, kaya naming ituwid. Yung mga baluktot. Diba? Hindi naman kami perfectong vloggers. Kung kami nagkakamali, katulad yan kay Mayor Along Malapitan, binira namin si Mayor Along. Pero nung ipinatawag ako ni Mayor Along at pinakita niya sa akin hindi totoo yung sinabi mo sa akin, nanghingi ako ng pasensya. I admitted nagkamali ako. At least, di ba? At least, tinanggap ko na mali ako. Di ba? Pero mga kababayan, hanggat kaya naming ituwid yung baluktot na ipinarating ni Baste, hindi po pwede yan. Binalik ang droga. Sa panahon ng tatay niya, hindi naman naubos ang droga. Kaya nga sumurinder ang tatay niya. Nagbigay ng malaking listahan at binagsak sa sahig nung in-interview ni Jessica Soho, kaya hindi daw niya kaya. Tapos binalik ang kriminalidad. Sa panahon ng tatay niya, libo-libo ang patay. Yun ang totoong krimen. Tapos binalik ang korupsyon. Bakit ni minsan nung panahon ng tatay mo may korap bang napakulong? Napatigil ba niyang korupsyon? Wala. So paano niya sabing binalik ang korap or korupsyon? Wala namang napakulong ang tatay mo na isang korap nung panahon niya. Di ba? Mga kababayan, tama ba ako? Yes or no? Ni minsan ba panahon ni Digong may korap bang napakulong? Na, makipagpustahan ako 1 milyon. 1 million. 1 million korap na ipakulong. Sinong kakasa sa panahon ni Digong? Korap na naipapatay. Utang ina, walang ganun. Ni isa nga maghanap ka. Noong 2016 hanggang 2022, walang korap na naipakulong pero may korap na napalaya. Yun. Si Jinggoy, si Bong Revilla, si Erap, si Gloria. Yun, no? Binigyan ng pardon. Di ba? Pero dahil dyan, mga kababayan, no? Hindi naman po ako nagtaka kasi nga, alam naman po natin mga kababayan na si Baste, gagawa ng paraan yan kasi bakit? Tatakbong presidente yan kung ma-impeach daw si Sara. Hindi ako nagtaka kung yan ang sasabihin niya, malamang. Alangan man puriin ni Baste si PBBM, di ngayon, pag pinuri niya si PBBM, iboto pa ba siya? Hindi na. Oo, magagalit ngayon yung mga supporter nilang tanga. So malamang sisiraan ni Baste yan. Natural yan, may kanya-kanya naman tayong ekspresyon Meron naman tayong kalayaan magsalita at maglabas ng saloobin. Di sa kanya yon, respetuhin natin. Pero hindi po tayo papayag na mali ay ating itolerate. Kailangan nating banggain at ituwid ang mga baluktot na impormasyon. So ngayon mga kababayan,